Ang tanging basihan po para ma-rapture ang isang tao ay ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Kung pinaniwalaan mo na sapat na yung kanyang ginawa sa krus upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan, binabati kita. Sapagkat tunay na tunay, meron ka ng buhay na walang hanggan at tiyak makakasama ka sa rapture. No? So, ito naman po ang pinakamaganda, ang katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan at mararapture. Okay? Ito po ay magkaakibat. Hindi po pwede maghiwalay ang katotohanan na may buhay na walang hanggan ka tapos yung mararapture ka. Mararapture ka kasi may buhay na walang hanggan ka. Nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil naniwala ka na sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo upang maligtas tayo. Okay? Pinaka-ugat pa rin yung finish work ng Panginoon. So, hindi tayo pwedeng mag-boast ng anumang mabubuting gawa tulad ng binabanggit ng Efeso, Kapitulo 2, mga talatang 8 hanggang 9. Sapagkat ang mabubuting gawa natin, sabi nga po ng Bible, ay isa lamang pong maduming basahan sa kanyang harapan. Masama bang mabubuting gawa? Of course not. Pero kung titignan mo ay kukumpare mo sa biyaya ng Diyos na nag-aalok ng kaligtasan, yun po ay magmimistulang basahan nga po. Sapagkat ang tao, pinanganak po tayong meron tayong kasalanang mana kay Adan, no? Yung tinatawag na Adamic nature o sinful nature, no? Ito po ay katotohanan sa lahat po ng tao na hindi po mapapasubalian. At ang tanging solusyon para maalis ang sinful nature na ito ay ang Panginoong Hesukristo lamang po. Only Jesus alone saves. Jesus alone is the answer. Jesus is the only hope of the world. Yung simbahan dyan sa tapat po ng SM North EDSA, last decade pa nakita ko may nakalagay na Jesus is the only hope. Meron pa yata ngayon, no? Jesus is the only hope of the world. I love that. As last decade po na may busy kami sa work, ganyan. Tapos napadaan ako diyan, nakita ko Jesus is the only hope of the world. Biglang gumaan ang pakiramdam ko. Maniwala po kayo, parang may kagaanan. Every time I read about Jesus, maski nakapaskil lang kahit saan, like dito po sa EDSA, di ba, Jesus the only way, the truth, and the life, meron po sa EDSA dati. At dito po sa Espanya Boulevard, meron po nakalagay na Jesus alone saves. And something like talaga maa-uplift ang spirit mo. Sapagkat ang katotohanan na si Jesus lang ang sagot sa lahat ng pangailangan natin ay tumpak at tunay na tunay nga po. Binabanggit po ng mga katotohanan ito. Okay? So si Jesus po, babalik po anytime to get His church. Ito po ang kanyang susunod na gagawin. Dito nga po sa araw po ng rapture. No? Ito po ay buong katotohanan po na dapat paniwalaan ng lahat ng tao. Okay? Na tayo po, mga Kristiyano, ay unang madadagit. No? Dahil tayo po ang kanyang priority na dagitin para hindi magdanas ng great tribulation. It's a wonderful truth how Jesus loves us. I can't comprehend or I can't fathom the way of thinking of some other Christians that tayo daw mga Kristiyano susuong para matest daw ang faith. Bakit? Bakit pa niya itetest ang faith mo? Pinatawad na nga, past, present, future, lahat ng sins mo. No? The only thing we can do is to wait for the blessed hope. Yan po sinasabi ng Bible. And it's very, very comforting. Those words, yes, very comforting sa mundong ito na pabago-bago. Talagang pabago-bago. Sobrang nagbago po ang mundo. Sobrang nagbago ang ugali ng mga tao. The way they think, the way they act. Actually, it's not the same anymore as some decades ago. But it's not my focus on that. No, that's not my focus. The focus I have here is to continue to share the good news of the gospel of praise. Sapagkat ito lang po ang tanging answer, tanging sagot dito po sa magulong mundo na gaya po nito. Okay? So,
may hope po ang mundo. Jesus is coming soon. Hindi natin alam kung kailan ba. You know what? Darating po siya para tagitin na ang kanyang church. Tayo po yun. God bless po.